Ang simula ng alamat ng Pawarat. Sa kasaysayan ng sabong sa Pilipinas, iilan lamang ang mga sabongerong tunay na nag-iwan ng marka. Kabilang sa kanila sina Don Ramon Lacson, Don Amado Araneta, Ramon Mitra, D.O. Plaza, James Chongbian, Patrick Antonio, Boy Premalion, Sonny Lagon, at Congo Claude Bautista. Hindi lamang sila naging kampyon, sila ang naging inspirasyon ng maraming henerasyon ng mga Cockers. Kasabay ng mga alamat na ito ay ang mga bantog na bloodline tulad ng Duke Halsey Lemons, Lemon 84 ni Paeng Araneta, White Hackles, at iba pang mga lahing kinatatakutan sa ruweda. Ngunit higit sa mga manok, may isang samahan ng mga breeders na gumawa ng sarili nilang alamat, ang PAWARAT. Nagsimula ang lahat noong 1989, ayon kay Mang Raul de Colongon. Nagpasya silang magkakaibigan na sumali sa prestihiyosong Candelaria Derby, na noon ay may 1 milyong pisong premyo. Isang napakalaking halaga sa panahong iyon. Nagtipon sina Ricardo Masongsong, Joe Lim, Jim Guangco, Raul de Colongon, at iba pa upang pag-usapan ang kanilang pagsali. Napagkasunduan nilang gumamit ng iisang pangalan sa lahat ng kanilang mga entries upang madali silang makilala. Sa gitna ng biruan, iminungkahi ni Jess Sandico ang pangalang Pawarat na ang ibig sabihin ay bahala na o pawala. Nagtawanan ng lahat dahil inamin nilang tila ganoon nga ang kanilang ugali. Ngunit iminungkahi ni Raul na idagdag ang mga inisyal ng kanilang mga apelyido. Kaya isinilang ang pangalang MDLG Pawarat. Bagamat tila biro lamang ang pangalang MDLG Pawarat, ang bawat manok na isasali ay kailangang dumaan sa mahigpit na pagpili at matinding preparasyon. Hindi sapat ang pwede na. Ang kanilang panuntunan ay simple. Ang pinakamagaling lamang ang maaaring sumabak sa ruweda. Hindi nila alam na ang simpleng samahang ito ang magiging isa sa pinakamatagumpay na grupo sa kasaysayan ng Philippine cockfighting. Ang simula ng dominasyon. Hindi nagtagal ay nagbunga ang kanilang paghahanda. Sa unang pagsabak ng MDLG Pawarat sa Candelaria Derby noong 1989, 7 manok ang kanilang inilaban. Sa 7 iyon ay nagtala sila ng 6.5 puntos, sapat upang tanghaling solo champion. Hindi ito sinuwerte lamang. Noong 1990, bumalik sila upang ipagtanggol ang kanilang titulo. Muli silang nagkampiyon kasama nina Otek Geroso at Ricoy Palmares. Pagdating ng 1991, muli nilang napanalunan ang Candelaria Derby at muling naging solo champion. 3 magkakasunod na kampyonato ang kanilang naiuwi. Isang pambihirang tagumpay na bihirang maulit sa kasaysayan ng sabong. Ayon kay Mang Raul, isa sa pinakamalaking dahilan ng kanilang tagumpay ay ang dami ng mapagpipilian nilang mga manok. 4 silang breeders kaya napakataas ng kanilang standards bago maisama ang isang manok sa preparasyon. Hindi rin basta-basta ang kanilang mga kasama. Kasama nila sina Espiridion, Jesus Baloy sa Chongco, at ang kanilang technical consultant na si Waway Dolutan, isang graduate pa ng University of the Philippines. Si Jim Guangco naman ang pangunahing namamahala sa selection, handling, at conditioning ng mga manok. May kanya-kanya ring tungkulin ang bawat miyembro. Si Ricardo Masongsong ang kanilang public relations man. Si Joe Lim ang nagdedesisyon sa laki ng pustahan. At si Raul de Colongon ang kanilang treasurer. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang bunga ng magagandang bloodline, kundi ng mahusay na teamwork, disiplina, at tiwala sa isa't isa. Ang panahon ng kanilang kasikatan. Habang dumarami ang kanilang mga panalo, lalo ring lumalaki ang pangalan ng PAWARAT. Halos lahat ng kanilang laban ay sila ang labang sa pustahan. Kadalasan ay umaabot pa sa 10-7 ang logro. Bihira silang madehado dahil kilala ang kalidad ng kanilang mga panlaban. Ayon kay Mang Raul, umaabot sa halos 70% ang kanilang winning percentage sa mga derby. Naglalaan pa sila ng 15% ng kanilang mga panalo bilang pondo para sa mga susunod na invitational derbies. Dahil dito, naging parang mga superstar ang buong grupo.
Kahit saan sila magpunta, Luzon, Visayas o Mindanao, kilala ang pangalang Pawarat. Marami ang sumusubok gayahin ang kanilang sistema ng pagpili, conditioning, at paghahanda ng mga manok. Isa sa mga hindi malilimutan karanasan nila ay ang Four-Cock Derby sa Tangub, Cockpit sa Bacolod, na pagkasunduan nilang tig-iisang manok ang ilalaban ng bawat miyembro. At bilang dagdag na biro, ang sinumang matalo ang manok ay siyang sasagot sa lahat ng gastusin ng grupo. 3 sunod na panalo agad ang kanilang naitala. Ang huling laban ay manok ni Mang Carding Masongsong. Dahil kinakabahan, pumusta pa siya sa kalaban upang kahit matalo ay may mababawi siyang pera. Ngunit nang magsimula ang laban, halos hindi man lang pinagpawisan ang kanyang manok. Nagwagi ito ng mabilis at muli na namang naging kampiyon ang PAWARAT. Pagkatapos ng derby, walang tigil ang kantiyawan ng buong grupo kay Mang Carding dahil sa kanyang pag-aalinlangan sa sarili niyang panlaban. Ang pamana ng Pawarat. Noong 1971, naitala ng Pawarat ang isa sa pinakamagandang record sa kanilang kasaysayan. Sa isang serye ng mga derby, umabot sa halos 70% ang kanilang winning percentage. Sa isang malaking torneo, nanalo sila ng humigit kumulang 3 milyong piso. Sa 21 manok na kanilang inilaban, 19 ang nanalo, 1 ang tabla, at 1 lamang ang natalo. Isang record na hanggang ngayon ay hinahangaan pa rin ng maraming sabungero. Karamihan sa kanilang mga panlaban ay mula sa Duke Hulsey Lemons, Grace, Lemon 84, White Hackles, Democrats, at McLean Hatches. Simple lamang ang kanilang sistema ng pagkokondisyon. Paminsan-minsan ay gumagamit sila ng dipo-testosterone. Ngunit kalaunan ay napagtanto nilang mas mainam pa rin ang natural na paghahanda, tamang nutrisyon, mahigpit na selection, maayos na conditioning, at higit sa lahat, malusog na mga manok. Ngunit tulad ng maraming matagumpay na samahan, dumating din ang panahon ng paghihiwalay. Marami ang gustong mag-finance sa kanilang mga manok kaya nagkaroon ng kanya-kanyang direksyon ang bawat miyembro. Lumabas din ang mga peking wing band na gumagamit ng pangalang Pawarat upang samantalahin ang kanilang kasikatan. Kalaunan ay natukoy rin ang mga nasa likod nito. Nilinaw ni Mang Raul na ang Pawarat ay hindi nagbebenta ng manok. Kung may ibinebenta man, si Jim Guangco lamang ang gumagawa nito at sa piling mga tao lamang. Sa huli, nanatili ang pinakamahalagang aral ng Pawarat. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tropeyo kundi sa tiwala, katapatan, pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kasapi. Hanggang ngayon, ang alamat ng Pawarat ay nananatiling isa sa pinakamaningning na kabanata sa kasaysayan ng sabong sa Pilipinas.